Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos trending matapos ang kanyang diretsahang sagot sa isang ambush interview patungkol sa gentleman agreement ng dating administrasyon at ang bansang China. Nagbitaw din ito ng mga maaanghang na katanungan kung bakit daw ito naging secret agreement. At ito pa mga kababayan, dawit dito ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga dating opisyal sa mga gustong magpaliwanag sa kanya kung ano daw ba talaga ang ibig sabihin ng kanilang kasunduan. Naku po, sa wakas nagsalita na ang Pangulo. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Laman ngayon ng balita si Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang sabihin na takot daw siya sa idea na ang gentleman's agreement ay nakompromiso ang teritoryo, ang soberenya at mga karapatan sa soberenya ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, gusto niya ng malinaw na larawan kung ano daw ba talaga ang nangyari. Itinuro ni Marcos na wala siyang alam tungkol sa kasunduang iyon at sinabing hindi siya binigyan ng kahit anong briefing tungkol dito nang siya ay pumasok sa opisina. Nagtataka din daw ang Pangulo kung bakit ginawa itong sekreto. Sinabi din niya na kung gagawin daw man nila yun, bakit daw ginawa pang sekreto. Aminado din ang Pangulo na nagtataka din siya sa usapang gentleman agreement. Kaya naman sinabi ni PBBM na hihingi siya ng paglilinaw mula kay Chinese Ambassador to the President Wang Xilian tungkol sa kasunduang ito sa pagitan ng kanyang predecessor at ang bansang China. Sir, your reaction now po on the supposed gentleman's agreement between your predecessor and China, do you believe that the supposed agreement, the gentleman's agreement on the West Philippine Sea, do you believe that the supposed agreement placed our national position at risk in the West Philippine Sea, and if so, should the former president be accountable for that? Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. So we're trying to really up to now, because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about it? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag yun naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Alright, thank you. Samantala, namahagi naman noong Lunes si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 4,724 Certificates of Land Ownership Award at electronics title sa 2,797 Agrarian Reform Beneficiary sa Negros Occidental bilang bahagi ng pangako ng administrasyon na ipamahagi ang mga titulo ng lupa sa lahat
at mga benepisyaryo. Sa 4,724 na title ng lupa na ipinamahagi ni Pangulong Marcos sa Bago City, may kabuoang itong 2,828 na titulo ang ipapamahagi sa 1,551 na agrarian reform beneficiary sa hilagang bahagi ng Negros Occidental at 1,896 na titulo sa 1,200 na agrarian reform beneficiary sa katimugang bahagi naman ng lalawigan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang pagmamahagi ng Certificate of Land Ownership Award at ang mga e-titles ay bahagi ng higit sa 11,000 na titles na ipamamahagi sa lahat ng agrarian reform beneficiary sa buong Negros Occidental ngayong taon. Ipinag-utos din ni Marcos sa Department of Agrarian Reform na mahigpit na makipag-ugnayan sa iba pang ahensya para mapabilis ang pamamahagi ng mga titulo sa lupa. Target ng Department of Agrarian Reform na ipamahagi ang 11,722 na title ng lupa sa 7,848 agrarian reform beneficiary sa Negros Occidental ngayong taon. Namahagi din si Pangulong Marcos ng 69.17 milyong pisong halaga ng tulong na kinabibilangan ng mga organic fertilizers, farm machinery and equipment, tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo at farm-to-market roads sa 1,830 beneficiaries sa Negros Occidental. Sinabi ng Pangulo na ang programang pang-agrikultura ng pamahalaan ay nagpapakita lamang ng seryosyong pagkilos ng administrasyon upang matulungan ang lahat na magkaroon ng higit na kakayahan, kasanayan at pagkakataon sa pag-unlad. Matatandaang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong July 2023 ang New Agrarian Emancipation Act na nakikinabang sa 610,054 na Pilipinong magsasaka na nagbubungkal ng mahigit 1.7 milyong ektarya ng mga lupain sa reformang agraryo ng lupa na ginagawa itong walang utang mula sa 57.65 bilyong piso na atraso sa Department of Agriculture. Nilinaw ng Pangulo na ang mga nakatanggap ng kanilang mga titulo ng lupa bago mag-July 24, 2023 ay wala ng mga utang. Bago tapusin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang talumpati, ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pasasalamat sa lahat ng agrarian reform beneficiary na katuwang ng pamahalaan sa pambansang kaunlaran at ang mga pangunahing pag-ambag sa seguridad ng pagkain at pundasyon ng isang bagong Pilipinas. Tinitiyak din ng Pangulo na patuloy ang suporta ng pamahalaan upang mas lalo pang mapalakas ang kanilang mga produktibidad sa agrikultura.